Hindi lamang po tayo basta-basta tinawag ng Diyos kung bakit ka nandito o bakit dapat natin gawin ang mga bagay na pinag-utos ng Panginoon. Anyway, buksan po natin ang ating Biblia sa Ephesians chapter 4. Verses 1 to 16. Nasabi po rito mga kapatid, kayo po ay tumayo mga kapatid. Dahil po hindi pa po ito napapasa kanina. Sabi po rito mga kapatid, ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nag-iusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo ay maging mapagpakumbaba, mainahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong manatili ang pagkakaisa sa kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan na nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng may iisang pag-asa na kayo'y nang kayo'y tawagin ng Diyos, tayo'y may iisang Panginoon. Iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama natin lahat. Siya ay higit sa lahat, kung kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa ay sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin na umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kalaliman ng bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mamuno ng mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ay evangelista, ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga mahal banal para sa katitibay ng katawan ni Kristo. Ang iglesia hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa kayo'y hindi tayo magiging tulad ng mga batang madaling matanay ng sari-saring aral. Hindi tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian o magitan ng kanilang katusuhan at panglilang. Sa halip, pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Sa diwa at pag-ibig tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo natin lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga babaeng bahaging pinag-ugnay ng kasukasuan at magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Salamat po sa iba ng Panginoon. Yun nga po, sa Panginoon po nagmula sa pamamagitan po ni Apostol Pablo ay sila ay ang pagpapalakas ng Panginoon sa atin ay laging nandiyan. So sabi dito, ang pamagat po natin ang paglakad ng naayon sa tinawag ng Diyos. Karugtong po ito nung natatandaan niyo po, ako po'y nagkaroon ng series na topic ng 2023. Isa po ito sa karugtong na hindi ko na po natapos.
itong series na to dahil ito ay tinabi ko noong araw na yun ay patungkol po sa revival. Revival. Kasama po yan sa ating paglago spiritual. So ito po ay isa sa mga kasama na natakil na po natin to. Pero isang bagay na gusto ng Diyos na makita na magpapaalala sa atin, ano ba ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Bakit ka nandito sa iglesia? Bakit ka nandito nakaupo at nakikinig? O bakit ka lagi-laging sumasama sa gawain ng Panginoon? Ano sa palagay mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Anong klaseng pagkilos ng Diyos ang nangyari o naranasan mo sa buhay mo? Kasi nga, sinasabi ko nga, tayo po ba ay talagang tinawag ng Panginoon? At kung tayo tinawag ng Panginoon, ako'y naniniwala kung bakit kayo nandito dahil isa sa purpose ay ang gamitin ka ng Panginoon sa pagluto. Wala dito exempted lalaki o babae. Kasi may mga church po na babae lalaki ang dapat tumayo. Pero sinasabi ng Biblia, lahat po tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Amen. Walang pinipili. Yung mga tinuturo ni Apostol Pablo nung sa Corinto, nasabi ang mga babae tumahimik, magpagsasalita. Dahil sa lugar na yon, ang mga kababaihan ay mas malakas ang boses kaysa kalalakihan. Yung sa lugar ng Corinto, tinuwid na Apostol Pablo, tinuruan, hindi ibig sabihin, yun ay gagawin din natin dito sa church natin. Ang paalala ni Apostol Pablo, patungkol po sa kaayusan ng iglesia. Na yung pagpapasakop ng isang babae ay dapat pagpasakop sa lalaki. Lalo na po sa iglesia. Ibig sabihin, hindi lang po ang babae, kundi ang mga kalalakihan, kung ano ang tinuturo ni Kristo, pasakop tayo sa ating Panginoon Jesus at sa mga lingkod na ibinigay ng Panginoon sa atin. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Walang pastor, walang babae, lalaki, o leader ng simbahan. Wala po. Kung tutusin tayo lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Subalit, para nga ako sa kaayusan, dahil ang Diyos natin ay kaayusan, God's order, na dapat may kaayusan ng simbahan. Kaya naglalagay tayo ng mga pastor, mga elder ng church, deacons, mga leader o ano pa man, na nilalagay natin yun sa structure of the church. Meron tayong structure of the church dyan, head of the pastor, assistant pastor, mga leaders, inanagap ko sa treasurer and secretary. At sa mga leader natin sa music, sa young people, and sa children. Kaya po, nagkakaroon tayo church structure of the church. Kaya mayroon tayong sinusundan, yun din po ang gusto ng Panginoon. Kung wala tayong ganon, magulo ang simbahan. Sino ang kikilalanin natin pastor dito? Lahat tayo leader, lahat tayo pastor, lahat tayo pastor. Baka pag lahat na tayo pastor, wala nang magpapakababa. Lahat ng pastor ay hindi mo ko pinikutusan, pastor ako. Diba? Ganon. Pero sa tinawag ng Panginoon, bilang lingkod, ano nga ba sa palagay mo ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Kaya gusto ko lang, Panginoon, maunawaan natin na lahat tayo mayroon nitong pagkatawag. Dahil hindi lamang si pastor ang tinawag. Mga kapatid, hindi lamang si pastor ang tinawag na maliwanag na sinasabi ng Biblia na kaya't ako natin ni Apostol Pablo dito, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa. Ito'y tinuturo ni Apostol Pablo dahil minsan sa iglesia nagmamataasan ng ilan. Hindi alintana, nakita naman natin ng ibang example na mayroong mga pastor na maka-oposisyon na halos siya na lang ang gumawa. Siya lang ang makita. Siya lang ang tumayo sa unahan. Hindi po ganoon ang iglesia. Ang isang simbahan ay binubuo ng mga leader ng iglesia. Pastor, assistant pastor, deacons, o mga leaders sa mga ibang ministerial. Yun po ang iglesia. Hindi lang si pastor. Kaya kung si pastor lang mataas. Hindi po ganoon. Lahat tayo pantay-pantay. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magturing sa akin na iba ako o mataas. Hindi po ganoon.
pantay-pantay lang tayo dito. Kaya lang po bilang pastor, magbigay tayo ng respeto sa mga leader natin, sa mga pastor natin. Tulad ng ginagawa ko sa ating mga head pastor natin, sa mga sa ating leaders ng denomination, yan po ay nagpapakita na nagpapasakop tayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya number 1 dito, sabi ko rito, hindi tayo malayang lumalakad ayon sa gusto natin. Kung tayo ay tinawag ng Diyos, huwag yung sarili natin ay laging masusunod. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, susundin mo ang kalooban ng Panginoon. Kung paano mo sinusunod, ang Panginoon, din dapat ang pagsunod mo sa iglesia, sa mga lingkod ng Diyos. Kaya sabi nga, kung ginagawa mo ito sa kapwa mo, ginagawa mo sa Diyos. Ngayon, kung ayaw mo pasakop sa leader ng iglesia, mas magaling ka pa sa pastor, o nakikita mo mga pastor medyo mahina-hina, tapos ikaw medyo malaki ang pinag-aralan, tapos ganun mo inatrato ang pastor mo, hindi ganun. Dito, hindi po natin ginagawa yan. Sabi ko nga sa inyo, mayroong nanditong tumayo ng bata na magpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Yan po ay irerespeto natin. Dahil ang Diyos ay nangusap sa Kanya. Bakit tayo binibigyan ng babala? Diba? Dahil sa batang yun, sa pagsasalita niya, ang Diyos ay nagsalita dahil gusto lang makita natin, mamulat ang ating mga mata na tayo yung mga pagkukulang na. Yun ang purpose niya. Kaya minsan bilang kaisipan natin, hindi tayo laging masusunod. Kumbaga, malaya akong gawin ang gusto ko. Malaya akong gawin ang gusto kong mangyari dahil ako isang pastor. Hindi gano'n. Dapat, ang isang leader, halimbawa, tayo din sa iglesia, ginagawa natin, di ba, bago po ako magpapagawain, tinatanong ko po kayo, nag-usap-usap tayo, nag-meeting tayo, mga kapatid, ano nga dapat natin kami. Ganun po ang dapat. Dahil may mga idea po kayo na mas maganda kaysa si pastor. Ang ibig ko sabihin, may mga idea kayo na mas mailalagdag para lalong gumanda ang gawain ng Panginoon. Yan po. Kaya huwag lang lagi si pastor. Kasi kung lagi si pastor lang maiiwan sa simbahan. Wala nang matitira. Kasi kaya na lang si pastor eh. Yan ang preacher, siya ang sub-leader, siya ang guitarist, siya ang MC. Lahat. Kung alisan na kayo, si pastor na lang lahat. Ano ang ginagawa natin? Kung nakaupo lang tayo dyan, di ba? Kaya ngayon ang purpose kung bakit kayo dinala ng Panginoon. Dahil may uri ng paglakad na pinili ng Diyos para sa atin. Ano yung uri? Number 1, sinasabi dyan, ang pag-uugali na dapat pairalin. Ito ba ang ating ano? Yan. Number 1, ang pag-uugali na dapat pairalin. Sa isang tinawag ng Panginoon, ano yung ugali na dapat ipakita natin? Sa mga tinawag ng Panginoon. Hindi na po, hindi sa isang lingkod ng Panginoon ang makita. Number 1, ito po yung ang pag-uugali na dapat natin pairalin ng letter A, maging mapagpakumbaba. Bilang lingkod nito. Sulat niyo po. Dahil hindi ko na dyan ilagay ang mga sakto. Maging mapagpakumbaba. Letter A. Ang number 1 point, ang pag-uugali na dapat natin pairalin. Ano yun? Number 1, letter A, maging mapagpakumbaba. Kung tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, susunod tayo sa kanuman. Kung anuman ang ginagawa ng Diyos sa iglesia. Yan ang body of Christ. Walang iglesia na puro kamay lang. Walang iglesia na puro mata lang. Kaya po natin. Walang iglesia na puro ulo lang. Lahat po. Kaya tinawag tayong body of Christ. Si Kristo ang ulo, tayo ang mga sanga. Kaya po natin, may tinawag ang Diyos. I-isip po natin dito kung paano ang tinawag ng Panginoon dito. Letter B, maging mabait. Hindi yung bait-baitan lang ha. Totoong mabait talaga. Kasi ang mabait, totoong mabait, hindi yung plastic. Hindi yan ang mabait-baitan lang. Pakitang gilas lang. Dahil lang nandyan si sister, si brother, si pastor. Dahil napapakita ka ng kabaitan. Hindi ganon. Ang totoong mabait, ano ko sa lahat ng bagay, kumbaga, sumusunod ka doon sa tama. Hindi yung porket nandiyan ang bisita mo, mabait kang napakabait mo, mag-alis ng bisita mo, parang milyon. Diba? Hindi ganun. Ang tunay na mabait, pinapakita mo sa pamumuhay, sa pagkilos mo, sa pagkikasama mo, sa iyong mahal sa buhay, kaibigan,
Yun po ang pagiging mabait. Amen. Hindi lang na gumagawa ka lang dahil nandyan ano mo, Yes. kaibigan mo, nagpapakitang gilas ka na. Ako ito, mabait ako, nagbibigay ako, nagpapagdaginda ako, nagpapakain ako, nagluluto ako, masarap para sa kanila. Eh pag wala na, hoy, tipid-tipid tayo. Tayong pagdasos, lalakas ng kumain. Diba, hindi ganun dapat. Kung anong pag-ugali na mayroon tayo, makita sa atin yung totoo tayo. Amen. Magpakatotoo tayo, hindi yung parang plastic ka o parang rubber ka o ano. Rubberas ka o ano. Ang lastiko kasi, pag ginagawa mo, babalik sa iyo. Na ang estilo ng may pagka-rubber o lastiko, bigay bawi. Ay, hindi ganun ha. Hindi ganun ang Kristiyano. Ito kasi, maging matiyaga. Tandaan po natin, take note po natin, kasusunalis natin, tatanungin ko po kayo. Okay. Una, yung point natin, ang pag-uugali na dapat pairalin. Letter A, yung sub-point natin is, maging mapagpapababa. Letter B, maging mabait. Letter C, maging matyaga. Ay, salamat. Talagang nakita ko sa inyo ang pagiging matyaga ninyo. Kahit anong nangyari, nandito pa rin kayo. Praise the Lord. Palakpakan ninyo ang Panginoon sa buhay niyo. Dahil gaano man karami ang pagsubok natin na dinaraanan, nandiyan pa rin kayo nakatayo sa presensya ng Panginoon. Yan po ang pagiging matyaga. Hindi lang po, ang pagiging matyaga kasi po, kahit po yung mga kaibigan o kasama natin sa iglesia, kapag nakikita natin medyo mahina-hina, tsatsagaan natin yan. Amen. Sa prayer, Yes. sa pagpapaalala. Huwag kang magsawa sa pagpapaalala. Dahil yun ang dapat natin gawin. Nasa badyaga mo. Kaya mo ba yan pabayaan ng mga kaibigan ng tao yan? Ay hindi tayo matyaga. Alam natin na mayroon pa mong pag-asa para magpapang buhay siya. Hindi natin Yes. ginawa. Amen. Once na hindi niya tinatanggihan si Kristo, once na hindi niya tinatakwil ang banal na salita ng Diyos, huwag kayong magsawa. Maliban na magsabing, ayaw ko Kristo, ayaw ko sa inyo. Siya na mismo nagsabi. Ha? Sabi nga, hayaan mong ibigay ka sa kanyang kaluluwa at ang espiritu niya pagbalik sa Diyos. Hayaan mo. May witness tayo. Halimbawa, samahan mo sa buhay. Lagi ka nagsishare, lagi nagpapalala. Sa mga pamangkin ko, hindi ako nagsasawa. Kahit sabihin nilang para akong sirang plaka, gagawin ko pa rin yun para sa inyo. Amen. Hindi ako magsasawa sa pagpapalala. Yung mga pamangkin ko na grabing bisyo, laging araw-araw yan. Pinasabihan ko sila. Kung ako man ay mawala, ay isip nila na tama pala si Tito. Amen. Ay, hindi naman ako yung gawing nag-iiwan sa kanilang sobrang gandang legacy yan. Kundi, ang nabasa natin bilang lingkod ng Diyos, bilang Kristiyano, ay dapat ipamuhay natin at makita sa atin. Amen. Letter D, maging mapagmahal. Hindi lang minamahal mo si girlfriend mo, si boyfriend mo, o si papa mo, si mama mo. Talagang natural, mamahalin mo talaga, mahal mo ang mga pamumama mo. Kundi yung lahat ng mga kasama natin sa iglesia, iparamdam natin na mahal natin sila papaano paraan. Kung mahal natin ating kapatid, dadalawin natin. Hindi lang lalo si Pastor ang magdalaw. Kung may panahon tayo, nakita mo sa mayroon ka naman oras, dalawin natin ang kapatid natin. Porque may pastor tayo, iaasa na lang natin si pastor lahat. Hindi naman si Superman yan si pastor. Napagsabi ni pastor, punta ka dito, wow, sure, nandito na si pastor. Hindi ganoon. Dapat, ang tinawag ng Diyos, ikaw mismo tayong lahat binigyan ng Diyos karapatan, privilege na magbahagi ng mabuting balita at gawin natin na magpalakas din tayo sa ating kapwa. Paano natin makikita ang isang Kristyano ay malagok talaga? Ang malagok Kristyano, ginagamit niya kung ano ang pagkatawag sa kanya ng Diyos, hindi lang laging walang gibo, walang ginagawa. Papayag ka ba na wala kang magawa? Papayag ba tayo na wala tayong gawin sa buhay natin? Sa kabila ng ating buhay Kristo na napakatagal na, wala ba tayong gagawin? Wala ba tayong gagawin? Wala bang hakbang na gagawin? Gusto mo mapahamak ang mahal mo sa buhay? Gusto mo mapahamak ang kapatid mo? Kung mahal natin ang ating kapatid, ang ating mahal sa buhay, mga magulang kapatid, unti-unti po natin silang tigil. Amen. Gawin po natin ang kanyang kaluluwa. Yes. Dahil hindi po tayo papayag
na mapahamak ang ating sa buhay. Mapupuno ko panalangin ko since 1997 ako naging Christian. Inumpisahan ko talagang makipag-deal kay Lord. Amen. Ang sabi mo, Lord, isa man sa pamilya o isa man ang makakilala sa iyo, ay lahat na yun ay makakarinig at makakilala sa iyo. Ngayon, ilang Kristiyano na po sa pamilya namin. Si mama ko ang huling na mission ko. Kaya may mission po tayo sa aming pamilya. Akala mo ikaw lang, hindi po. Huwag tayong maging binibinihan. Kaya kung minahaman natin ating mahal sa buhay, dapat tayo kumilos. Yun ang mapagmahal. Hindi lang porket ka nagbibigay ka o si lovers mo lang, minamahal mo. Yun ang mapagmahal. Hindi po. Ang ito ang mapagmahal. Una, nagmahal ang Diyos sa atin. Dapat tayo magmahal. Dapat ipakita natin sa ating kapwa na sila ay mahal din ng Diyos kung paano kayo minahal. Letter E, maging mapagkumanin. Paumanin. Ano sabihin po yan? Ipaumanin mo na. Pagpaumanin mo yan, yan. Kumbaga, may puso ka na mapagpatawad. Nagre-release ka ng forgiveness sa mga tao sa natin na nagkasala sa iyo. Hindi yung napakatagal na hindi mo pinapatawad. Napakatagal na nandiyan pa rin nakabaon ang dilim sa puso mo. Hindi ka makakalas yan. Iyan ay nagpupos ng isang stronghold o puta ng kaaway para ikaw ay hindi makausad. Kaya po natin, kapag ang sino dito ang natinig na yung nasa luksugan, sa Bicol, siya nasa luksugan, na pag nainig na akala sa luksog na yan, pag nasasangin nito yan sa ano na matinido? Makulog. Ako po, hero pa, stainless na kabaon sa Kristo. Paano man niya ako, pakilala ko ng nabiya ko ngayon man. Pag naglaro ako, aray, may tiunay. Ang puso ng kasama Kristyano, pag may tiunay pa, dahil yan po mapapakali. Kita din ko lang pakaligyan, talagang lugadong ko yung kumplit kong yan, ako lang yung tiunay na yan. Yan ang dapat sa atin. Mapagpaumanin. Kumbaga, hindi tayo nagtatanim ng kasama ng loob. Hindi nagtatanim ng mga kung ano bagay na ano ka, kumbaga, lagi kang bukas, mapagpatawad ang puso mo. Lagi bukas ang isip mo na ay, kumbaga sa general na kaisipan natin na open ka sa lahat. Open-minded. Ayan, open-minded. Na kumbaga, sa lahat ng sitwasyon, kayang pinadil. Ganun po yun. May Kristyano na magaling siya sa isang bagay, ay napakagaling niya, pero pag may isang bagay, hindi niyo malagpag ng pasabi. Dapat maging tayo, bukas ang ating kaisipan, ang ating puso sa lahat ng bagay. Number 2 na tayo. Ang pagkakaisa na dapat panatilihin. Una, ang pag-uugaling dapat ay alim. Pangalawa, ang pagkakaisa na dapat panatilihin. Kung tayo nakikiisa sa gawain ng Diyos, huwag maging magkasali. Kapag may gawain, sa kanila ako, Pastor, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ang demonyo, naghahanap lang ng butas yan para silain ang Kristiyano. Tandaan po natin, pag ang isang Kristiyano hindi involved sa gawain ng Diyos, may pagkakataon ng demonyo na ikaw ay gawan. Taniman ng bomba, taniman ng paghihina, taniman ng discourage sa puso, ano pa, kahinaan. Kaya dapat ang Kristiyano involved sa ministry. Bakit kasi wala naman akong calling? Ano ba ang pagkatawag sa inyo yung bakit nandito ka? Sinasabi mo na hindi ako marunong mag-preach. Hindi naman lahat tinawag pastor. Hindi naman lahat tinawag propeta. Ano ba ang pagkatawag sa inyo kanina? Ano ba ang pagkatawag sa inyo na Kristiyan? Ikaw mismo nakakaalam kung anong mayroon ka ngayon. Kung bakit ka ngayon ay nandito sa iglesia at nagpapatuloy. Sabi rito mga kapatid, sikapin ninyong manatili sa pagkakaisa sa kaloob ng Espiritu sa pamagitan ng kapayapaan ng pagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng iisang pag-asa na kayo'y tinatawagin ng Diyos. Tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ang higit sa lahat, kumigilo sa lahat, nanatili sa lahat.
Yun ang ibig sabihin ng pagkakaisa na dapat manatili. Na mayroon tayong iisang espiritu na. Hindi, pag mayroon ng may kanang iglesia, hindi na ako tayo. Hindi naman kasi papakinggan ng suggestion ko. Ang ganda-ganda ng suggestion ko, nang lang pinakinggan ni Pastor. Ako nga, may sarili din suggestion, pero hindi ko po yan sinasarili lang. Ito ang gusto ko sumasunod. Para sa kagaanan ng lahat, para sa kagaganda ng gawain ng lahat, kung ano ang maging ang suggestion ninyo dyan. Yan, ano po kaya? Kaya ako naghanap po. Arte ng iglesia. Na tayo, may isang espiritu. Alam ko naman na ang nag-usap-usap tayo, ang kapulungan, ng patungkol sa gawain ng Diyos, kapag yan ay maganda, yan ang kalooban ng Panginoon mangyayari po yan. At walang pumukontra dyan. Maaaring kung tayo ay talagang tunay na malago at lumalago, lagi natin inimibot ang sarili natin sa gawain. Hindi nagpapaiwan tayo. Isang lang po ako, Pastor. Kayo na lang po muna. O kagaya nito, mayroon kayong anniversary. Gagawin po natin sa Calabanga. Hindi na po sa Kagliliog. Dahil malayo yun. May mga ano pa doon. May mga paalit. Kalabay. Mahirap yun. Kaya nga, pupunta namin sa Monday. Kaya nga, kung meron tayong mga activities na gagawin, makiisa tayo. Dahil hindi lang naman ito araw-araw ginagawa natin, paminsan-minsan lang ito. At ito ay palakasin para palakasin ang kalooban ng bawat isa. Yan po ang ibig sabihin. Ano yan? Ang pagkakaisa na dapat natin panatiliin, pagkakaisa mula sa Espiritu na sinasabi dito. Na may pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Iyon mo sinasabi. Ito ay pagkakaisa mula sa Espiritu. Kaya tayo na nanalangin na ang banal na Espiritu ang siyang manguna, i-guide tayo sa magandang plano. Ito ay pagkakaisa sa pamamagitan ng kaloob ay pagkakaisa sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Buklod ng kapayapaan. Pagkakaisa sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iyon po yun. Bakit na sinabi nito na may isang katawan at isang espiritu tulad ng isang pag-asa na kayo'y tinawag ng Diyos, tayo may isang Panginoon, isang pananampalataya. Diba? At isang bautismo, isang Diyos naman natin lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Kaya wala sa bakit mo nasasabi, iwala ka ng Pastor. Hindi ka ba biniyayaan ng Diyos sa kanyang espiritu? Pastor, kasi siya na, mahina ako sa lahat. May espiritu ka na, Diyos na ibinigay sa iyo. Kaya nga, ang balon ko sa binubuang balik ko, hindi lamang puro kamay. Paano kung puro kamay na lang? Walang paa, hindi makakalakad yan. Kung puro mata na lang, lagi na lang nakikita kamali ng iglesia, kamali ng kapatid, kamali ng pastor, kamali ng ano-ano. Hindi ganun. May tinawag ka ng Diyos na maging mata ng iglesia. May tinawag ang Diyos na maging kamay ng iglesia. May tinawag Diyos na naging paa ng iglesia. Ganun po yan. Pag tayo ay nagkaisa, kumikilos, malakas tayo, ay talagang matagumpay ang gawain ng Panginoon. Amen. Yun ang dinesign ng Diyos para sa iglesia. At yan ang minaon. Kumikilos po ang lahat. Pagkakaisa sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. At nakita natin bakit nung sa verse 7, ang bawat isa ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Nang umakyat sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihan. At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong kaloob na yun? Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya sa mga kalaliman ng bahagi ng lupa, ang bumaba siya rin na umakyat sa kitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng ilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol. Yan. Kung isa-isa na po natin, marami na po yan. Anong mga kaloob na yan? Binigyan niya ng mga kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastor at guro.
Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Maliwanag po yan. Katawan ni Kristo ang Iglesia. Ito yung katawan ni Kristo. Tayo yung mga sanga, tayo yung mga sanga. Kumikilos at nagbubunga. Amen. Nagbubunga tayo. Hindi tayo tinawag lang para kumbaga sa kahoy. Hindi na mamunga. Ang tawag doon, sino pa ng Panginoon sa Kristo? Punong igos. Igos ba yun? Ako ba kayo? Baka hindi. Dahil wala ka naman makinapa, bukas, putol na po yan. Ganun, pag ang isang Kristyano din, tulad din niya sa kahoy na namumunga, pag ikaw hindi namumunga, puputulin ka. Kaya papayag po ba kayo na puputulin kayo, hindi kayo mamunga. Ay hindi ko papayag yan. Gusto ko mamunga tayo lahat. Ang bunga kasi natin, hindi naman nakikita yan sa isang bagay lang. Meron tayo dito mga gift na magaling mag-win ng kaluluwa. Meron tayo dito mga kapatid na may gift na magaling mag-share ng gospel. Meron tayo mga tinawag dito maging pastor, maging leader ng iglesia. Ayun ito. At lalabas po yan dahil hindi tayo titigil sa paglilingkod dahil nga lahat tayo dito ay dapat gamitin ng Panginoon. Amen. Ano pa? Sabi dyan, lahat na yan ay hinanda sa lahat ng mga banal sa panagkakatibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa makamtan natin ang isang pananampalataya sa pagkakilala sa anak ng Diyos nating na maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Sabi nito sa pangatlo. Ano yung una? Ang pag-uugali ng dapat. Ang pangalawa. Ang pagkakaisa sa pagpapanatili. Amen. Ang pangatlo, ang paglilingkod na dapat pagyamanin. Kung tayo ay tinawag kung saan parte ng katawan ni Kristo, pagyamanin mo yan. Kung ikaw ay tinawag sa outreach, sa mga children, pagyamanin mo. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para sa pagbibigay, pagyamanin mo yan. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para sa music ministry, pagyamanin mo. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para sa paghahayo, pagyamanin mo yan. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos bilang isang pastor, pagyamanin mo bilang leader ng iglesia, o bilang isang kamanggagawa ng iglesia, ng mga pastor, ng mga kapatid, pagyamanin mo. Ano yun? Ang paglilingkod na dapat pagyamanin. Letter A. Paglilingkod ayon sa tinanggap na kaloob. Yan po ang specific na gusto ko sabihin sa inyo. Maglingkod tayo kung ano yung kaloob ng Diyos sa iyo. Hindi naman tayo hinahanapan ng Diyos. Kapatid, gusto ko ito ang gawin mo. Anak, hindi ka naman magaling kumanta, papakantayin ka, tinunado ka. Gusto ko, ito ang gusto ko. Hindi ka rin ang Panginoon, hindi niya gagawin sa anak niya na masasaktan o mahihirapan. Gusto ng Diyos maging kagaanan sa isa't isa kung ano ang gift na ibinigay sa iyo o skill. Gawin po natin yan sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Halimbawa, tinawag ka sa iglesia para pananang prayer. Ano yan? Prayer warrior. Prayer warrior ka. Nag-intercede ka dapat din sa likod habang nandun sa litang pastor. Amen. Yan ang trabaho mo. Opo. Intercede mo si pastor, ang mga kapatid natin habang nag-ahayo. Nag-intercede ka. Malaking bagay po yun. Alam mo sa labanan, yun pong number 1. Amen. Prayer warrior. Si Moises, habang siya'y nakikipagdigma, at habang bumubaba ang kamay niya, natatalo sila. Opo. Nandun ang presensya ng Panginoon, kaya dapat, yun yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na yung ating personal na prayer, devotion, huwag natin aalisin yun. Lagi yung isasama, una ang mga pastor. Yes. Ang mga lingkod ng iglesia, lagi yung isasama. Nagkikipaglaban po tayong lahat. Kaya mapalad kayo kung kayo tinawag sa maging prayer warrior. Isa po kayo sa tinawag ng Diyos. Privilege po yan na maging manalangin ka. Dahil hindi po ang nakukuha ang tagumpay ng iglesia sa isang tao lang, sa isang pastor na leader lang, kundi sama-sama tayo ng isang katawan. Diba po?
Yun ang ibig sabihin. Pangalawa, letter B, paglilingkod para sa ikauunlad ng iglesia. O dapat may naisip tayo, ano kaya ang pwede kong gawin sa biskup ni pastor? Ano kaya ang pwede kong isip ni pastor na kagaya niya no, kay Sir Aldi, isa sa Aldi, may magandang idea na, okay, anong kapatid natin na dahil mas marami may araw ng bola, nagigip siya ang leader. Okay, kaya pag nakita ko gano'n, tuwang-tuwa ko, okay, gawin natin yan. Ang isang pastor, isang leader ng iglesia, pag mayroong ganong mga bagay na nakikita, ang katuwaan, ang kabalakan ng isang leader ng Diyos, na mayroon palang bunga ang ating mga pagpapagaling. Amen. Kung kayo, halimbawa, nagtatrabaho kayo, at wala man lang kayong makitang pinagpaguran ninyo, para kayo nagtatrabaho sa wala. Diba? Sikap kayo ng sikap, ugod-ugod ka na nakatrabaho, matanda ka na nandun pa rin ang trabaho, pero wala ka pa rin ipon. Ibig ko sabihin, kung ikaw ay may ipon, meron ka dapat na nakita man lamang na-invest man lamang kagaya na, wow, dati wala ako sa sakin, hindi sa sakin ako. Yes. Dahil sa pagtatrabaho ko, wow, nang dahil sa pagsakripisyo ko sa pagtatrabaho, dito na may bahay na ako. Praise the Lord! Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa pagsakripisyo ngayon, isa na akong empleyado. Mataas ang posisyon ko. Wow, praise the Lord! Ganun dapat ang mindset ng isang Kristiyano. Na dapat ay, kung gusto natin umunlad ang iglesia, mag-contribute tayo ng nasa atin. Ano bang nasa sa inyo yung pastor? May nasa sa iglesia ganito sa mga church. May gustong tumulong, hindi magawa-gawa. Kasi nahihiya magsabi para sa Biblia. Baka maliit lang ito, pastor. Nahihiya. Mayroong gustong magbigay o magtulong pero hindi magawa-gawa kasi nakikita yung kapatid mas malaki ang ginawa. Nakikita yung kapatid mas malaki ang tinulong. Hindi ganun. Tandaan po natin ang pagbibigay. Ang pagbibigay ng anong bakit sa gawain ng Diyos, hindi tinatila dito kung gaano na ito kalaki. Tingnan mo yung isang balong babae na nagbigay ng isang pilat na lang. Binigay pagkasa siya lang yung binigay niya pa. At hindi niya to talagang buong-buo ang loob niya ibinigay niya. Hindi siya nahiya na, nahiya ko sa kanya. Hindi sa buong puso niya, nahiya ko na tayo. Anong ginawa ng Panginoon? Kinalog na na Diyos yung babae na yun. Kisa na magbigay na sobra-sobra, ang taas pa ng ulo, nandiyan ang section ng basket, ang ulo, ipos pa rin pakita na malaki ang binigay. Lalo lang ng buong puso ng bigay na wala na, tapos binigay pa. Di ba pinagpala ng Diyos yun? Kinakalogan ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay mayroong mindset na paglago o pag-unlad sa iglesia, makisa tayo. Amen. Mayroong kayong magandang idea, Pastor, ito yung pili ko bang magkaroon tayo ng okay yan, kapatid, basta para sa ikalalago ng iglesia. Yan po, huwag kayong mahiya kay Pastor. Maganda ngayon na nagtulong-tulong kasi isang espiritu po tayo. Amen. Tandaan po natin isang espiritu. Letter C, sa ating pangatlong point. Paglilingkod na ginagampanan ng bawat isa sa katawan. O kaya nga, kung anong ministeryo mo, huwag ka nang patimpi-timpi pa. Halimbawa, ikaw ay musician. For example, lagi nang in-example lang po nila dahil sila ay mga frontliner. Frontliner kayo. Pag kayo ay mayroong tamang oras ng practice, nandito na kayo, huwag niyo lang hihintayin pa. Alam mo, ikaw ay egoista. Nag-iensayo ka na kahit hindi ka kasi time na oras na. Bago magkaroon kayo ng discipline sa inyong sarili. Yes. Kung ikaw naman ay isang kunwari, ikaw ay nilagay ng Diyos sa iglesia na magpapalot ka sa iglesia na ikaw ang muna. Gawin mo yun. Kung ikaw ay inatasan, kapatid, pwede bang ikaw muna magpalot mo yun? Gawin natin yan para sa paglilingkod. Gampanan natin muna. Tulad ng pastor na sa God's Labsio na naoperahan. Eh dapat ang pastor nila, sila doon ang nagsasalita. Doon sa mikro nila.
Dahil sa puso ni Pastor Marlon, na wala man lang daw nagsalita, simula nung may buro ng patay, wala man nakikigalit sa mga pamilya. Parang nahanap ko na mahabag ako. Sabi ko, sige, kasi kali ako Albay ng 2 araw ako nag-ministry din ako sa kamag-anak ko sa Albay. Purpose ko noon, abutin sila ng mabuting balita. Kaya kahit 2 araw ako doon, sinakripisyo ko yun para sa kanila. Kaya mayroon akong pinagpilo na lunggo, mayroon akong pinagpilo na matanda na, at silang lahat umiyak. Uhaw silang salita ng Panginoon. Actually, pamangkin pa nila ako. Kasay ng mama ko, nasa Libon Albayan tayo. Yung mga tricycle ko, hindi nakataas. Kapag 4 na pataas ng pagpanghuli, hindi na kinaya, kaya binababa ko yung mga sakay ko. May sakay ako ng 13 yung sakay ng tao, may isang sakong bigas pa. Hindi na tao. Nasa umpisa ako dito Pero pagdating doon, tumakbo ako dahil isa pa lang, sabi ko, dahil pahingang kundi, parang nakagad, di ba nila sinagad, hindi pwede yung paliligoy. Hanggang kinabukasan, gabi, nagpinto ng sharing kami. At nag-prayer kami doon, bago kami umalis. Nagsiliyakan ko sila sa presensya ng Panginoon. Dahil iba ang naranasan nila sa kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang pagbabahagi, paglilingkod na ginagampanan ng bawat isa sa atin. Dito sa ito, paglilingkod na ginagampanan ng bawat isa sa atin. Sabi dito, hanggang makamtan natin sa verse 13, iisang pananampalataya at pagkikilala sa anak ng Diyos nang maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap na Kristo. Paano ka magiging isang ganap na Kristiyano? Paano malalaman na ikaw ay isa ng ganap na follower of Christ, ambassador of Christ? Kung hindi natin ginagampanan ang pagkatawag sa iyo, papayag ka ba na wala kang gawin? Ay, siyang pastor, mahaba pa naman pala. Oh yes, mahaba pa na. Bakit ako pa na wala na yung sa buhay mo? Malakas na yun, yung tumatawag sa iyo pa, kinabukasan, wala na. Kung magtigil ng kaligtasan, okay, pagkakataon, go! Share mo na ang kaligtasan, amen. Huwag na magpapipipipip pa. Yun ang dapat gampanan natin, paglilingkod na para sa pagganap ng bawat isa. Bilang pagkatapos mga kapatid, ito po yung gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid. Na tulad niya Apostol Pablo sa atin, lumakad tayo na ayon sa mga tinawag ng Diyos. Lumakad tayo na may pagkatawag ng Diyos sa atin. Hindi tayo basta-basta lang kung bakit nandito ka. Ang akala natin, ang ginagawa lang natin ang obligasyon natin bilang isang Kristiyano. Hindi po. Ang isang Kristiyano gumagawa ng kalooban ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Ginagampanan natin ang pagiging pastor, pagiging lingkod, pagiging membro, pagiging leader ng iglesia. Makialam tayo, kung ibig sabihin, mag-involve tayo sa ministry para walang kuwang ang demonyo. Walang magawa sa Satanas. Pag-involve ka sa ministry, walang makikita ang demonyo para ikasilain. Pero pag tinatanggi natin ang ating sarili, mga kapatid, sa gawain ng Diyos, malamang ang demonyo may pagkakataon na pasukin tayo. Dahil every time, oras-oras, mag-declare tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Ano man ang ginagawa mo sa bahay mo, kasi minsan malimit tayo nakagalit, malimit tayo magkasala, na dapat sa mga bagay na yan, agad-agad makalilis tayo ng kapatawaran. Hindi tayo perfectong tao kung baka sabihin natin, kasi siyempre hindi po, nasalaman pa tayo. Ngayon lang, pag alis natin dito, maaaring makagawa naman tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero nga, ang gabay ng Diyos sa atin, lagi natin hingin niya. Amen. Maaaring ngayon, puspos tayo ng Espiritu ng Diyos sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Pag uwi natin sa bahay, may maririnig tayong laban sa atin. Paano natin yung mga katagumpayan? Paano natin makakalagpas niya? Ganda-ganda ng mood ko sa simbahan, ang ganda ng buo. Hallelujah, praise the Lord ka. Pag uwi mo, may maririnig ka, tapos ka. Paano natin maririnig? Yun ang trabaho ng Diablo para pagminahin ka. Kaya nga, gampanan ang pagiging isang Kristiyano. Gampanan mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Gampanan mo na hindi ka lang basta-basta tinawag ng Diyos. Ikaw ay talagang tinawag ng Diyos
para sa kanyang gawain. At makita si Kristo sa puso natin. Amen. Tayo po na dito. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa pribileyo na ibigay mo sa amin. Bilang mga anak mo, bilang lingkod, bilang pastor, bilang leader ng iglesia, bilang membro ng iglesia, bilang ng kasapi sa ministrya ng ito, Lord God, salamat sa pribileyo. Nandito kami para tanggapin ang mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Lord, turuan mo kami gawin ito na may kababaan ng loob. Hindi napipilitan lamang, hindi nagmamataas, kundi sumusunod sa iyong kalooban. Yakapin mo kami ng mahigpit, Panginoon, sa kabila ng aming mga karanasan sa buhay. Ito po ay maganit namin ng maayos para sa pamilingkod. O Diyos, ang iyong Espiritu ay iisang ibinuhos mo sa amin. Kaya iisang pag-ibig, isang diwa, isang puso sa gawain mo, Panginoon, ang aming gagawin. Kaya tulungan mo kami sa lahat ng pagkakataon. Ikaw lamang ang Diyos na magbigay sa amin ng talumpay at kapayapaan. Pusunin mo ang bawat isa. Sumaamin kong lahat ang kapayapaan, kagalaan, ang katalumpayan. Kung saan mo dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen.